Ang starting point po natin ay dito sa Villasis, Pangasinan, MacArthur Highway going south. Dito dapat tayo lumigo sa kaliwa. Lumampas tayo. Dito na lang tayo liligo. Nandito na tayo sa Pedro Calosa Monument sa Tayog Poblacion. Turn left tayo. Sa right ay going to San Quintin. Ganda ng entrada ng San Nicolas. Dito ay makikita nyo na agad ang pinakaunang signage na nagsasabi kung saan ang direksyon ng papunta sa Agpay Eco Park at Puyao River Picnic Ground. Hindi nyo kakailanganin ng Google or Waze dahil bawat crossing, intersection at split roads na kakailanganin nyong likuan ay may signage na nakatirik. Makikita nyo po silang lahat sa video na ito. Pag walang signage sa mga crossings, intersections at split roads, ibig sabihin diretso lang kayo. Hindi kayo maliligaw.
paliko sa kanan ang papunta sa Cuyao. Diyan tayo papasok mamaya pagkagaling natin sa Albay Eco Park.
₱20 lang ang binayaran namin sa entrance. Agpay Eco Park. Itong nakikita ninyo na entrance and environmental fees ay hindi na pinatutupad ngayon. Sa halip na ₱30 para sa mga San Nicolas residents at ₱50 sa mga non-residents, ₱20 na lang para sa general public. Ang mga cottages naman nila ay within the ₱250 hanggang ₱450 range. Kung upuan at table ang uupahan ninyo at walang cottage, ₱10 bawat upuan at ₱20 bawat lamesa. Ayan, pakinggan at enjoy ninyo ang katahimikan ng lugar. Mga huni ng ibon, insekto, marahang lagaslas ng mga dahon, at mga masasayang tinig ng mga taong nandito lamang ang maririnig ninyo sa lugar na ito. Gumawa sila ng mababaw na tampisawan sa ilog. Child-friendly siya. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. Water runs
Agpay Eco Park ay located sa Sitio Agpay, Barangay San Felipe East, San Nicolas, Pangasinan. Ang kasaysayan ng Agpay Eco Park ay nagsimula bilang isang proyektong pangkalikasan bago ito naging tanyag na pasyalan. Noong 1964, inilunsad ang Agpay Reforestation Project upang ibalik ang sigla ng dating tuyot na lupain. Layunin nito ang konserbasyon at pagtatanim ng mga puno sa ilalim ng pamunuan ni Forester Jose A. Cabanayan. Noong 1967, sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Don Leoncio R. Saldivar Sr., unti-unting nade-develop ang lugar dahil sa natural na ganda ng Agpay Falls. Naglagay ng mga pasilidad tulad ng swimming pool at pavilion. At nakilala ito bilang isa sa mga pangunahing nature resort sa Pangasinan. Noong mga dekada 60 at 80, mas kilala ang lugar bilang Agpay Mountain Resort. Gayunpaman, dumanas ito ng paghina ng popularidad sa mga sumunod na taon dahil sa kakulangan ng pondo para sa rehabilitasyon. Sa kasalukuyan, muling binubuhay at pinapaganda ang park sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Alicia Premisias Enriquez. Nagdagdag ng mga bagong atraksyon tulad ng Hiraya Prime Cafe at mga aktibidad para sa turismo habang pinapanatili ang pangangalaga sa kalikasan. Habang tayo ay naglilibot, pag-usapan natin ang mga pwede at hindi pwedeng gawin sa lugar na ito. So, sa mga pwedeng gawin, maaari mong ma-enjoy ang mga nature trail, bumisita sa butterfly garden, at tuklasin ang saganang mga halaman at hayop. Pinapayagan ang pagpipiknik sa mga itinalagang lugar, maaari kang lumangoy sa mga swimming pool o masiyahan sa natural na ilog at mga talon. Ang mga bisita ay maaaring sumali sa airsoft combat, camping at nature walks. Maaari mong bisitahin ang Hiraya Prime Cafe o gamitin ang mga pasilidad sa Information Center. Pinahihintulutan ang personal na photography, kabilang ang mga prenup shoot at photo session kasama ang natural na tanawin. Sa pangkalahatan ay pinapayagan ang mga alagang hayop sa parke. Bagamat ang ilang partikular na campsite ay maaaring mga ilangan na sila ay naka-leash at may karagdagang bayad. Ano naman ang mga ipinagbabawal at restriksyon? Bawal ang anumang pagkain o inumin maliban sa tubig sa mismong Agpay Falls. Ang mga pagkain ay dapat ihanda at kainin sa parking area o sa mga itinalagang picnic area. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo at pag-vape, lalo na malapit sa mga talon at sa loob ng parke. Sa area ng pool, bawal ang tumakbo, tumalon o magtulakan. Ipinagbabawal din ang pagkain at inumin sa loob mismo ng pool. Kinakailangan ang wastong swimwear sa pool. Karaniwang hindi pinapayagan ang pang-alis o pang-araw-araw na damit or yung street clothes sa paglangoy. Bawal ang magkalat. Hinihikayat ang mga bisita na sundin ang prinsipyo ng leave no trace at iuwi ang lahat ng kanilang basura. Ipinatutupad ang quiet time mula alas 10 ng gabi para sa mga nagka-camping. Ipinagbabawal ang malakas na musika at maiingay na gawain sa mga oras na ito.
Okay, punta na tayo sa Cuyao. Lumampas kami sa papasok sa papuntang Cuyao. Doon kami galing.
Ang Puyao River Picnic Ground ay binuo bilang isang community-driven ecotourism initiative ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas at ng mga residente ng Sitio Puyao. Ang ilog sa Puyao River Picnic Grounds ay ang Ambayawan River. Bagamat madalas itong tinatawag ng mga lokal at turista na Puyao River dahil sa pangalan ng sitio at ng picnic ground, ang opisyal na pangalan ng buong river system na ito na bumabagtas sa San Nicolas ay Ambayawan. Noon pa man, ang ilog Ambayawan ay nagsisilbing buhay para sa mga katutubong naninirahan sa Sitio Puyao, Barangay Fianza, gaya ng mga tribong Ibaloy, Iwak at Kalanguya. Ginamit nila ito para sa pangingisda at pagsasaka. Noong mga nakaraang taon, formal itong ginawang tourist destination sa ilalim ng programang Wow Puyao ng LGU ng San Nicolas. Inayos ang mga daanan, naglagay ng mga cottage, at itinayo ang sikat na hanging bridge upang maging mas kaakit-akit sa mga turista. Ang pangunahing layunin ay bigyan ng pagkakataon ng mga taga-Sitio Puyao na magkaroon ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagpapaupa ng mga cottage at pagtitinda ng mga lokal na produkto. Gusto ng LGU na magkaroon ng lugar na walang entrance fee kung saan ang mga pamilya, lokal man o turista ay makakapag-relax nang hindi gumagastos ng malaki. Sa pamamagitan ng paggawa nitong isang formal na picnic ground, mas madaling mabantayan at mapanatiling malinis ang ilog. Tinuturuan din ang mga bisita ng responsible tourism o ang tamang pag-aalaga sa kalikasan habang nag-e-enjoy. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you